Sa lumalabas na report ngayon sa Lakers, isang hakbang lang sa trade ang pwedeng gawin ng mga to ngayong summer bago magtapos. Limitado ang Lakers sa sign-in trade at karagdagang signing deals. Dahil sa hard cap mula sa first apron nila, ginamit ng Lakers ang kanilang buong non-taxpayer mid-level exception mula sa 14.1 million para makuha sila Ayton at Larabaya. At biannual exception naman yung ginamit nila mula sa 5.1 million para makuha itong si Marcus Smart. Dahil dyan mismo naging hard cap sila mula sa first apron at ayon mismo sa silver screen and roll ang pag-sign kay Marcus Smart na mismong dahilan para maging financially stuck ang Lakers ngayon. Hindi na sila gaanong makagalaw sa mga susunod na action sa free agency o kahit sa trade dahil mas naging limitado sila ngayon dahil sa pag-sign ng bagong extension ni Luka Doncic sa halagang 165 million plus yung player option pa ngayon nitong si LBJ na 52 million. Yan lang naman yung dalawa sa pinakamalaking contract ngayon na hawak ng Lakers sa pagpasok ng susunod na season. Ang problema kasi sa nakikita sa Lakers ngayon, even na nakapag-add sila sa summer na to ng veteran talent mula kay DeAndre Ayton at Marcus Smart na magpapalalim ng defensive depth nila, kahit na nasolusyonan ng mga yan ang problema pagdating sa depensa, nakikitang hindi pa rin yan sapat para ma-secure nila ang pagiging champion contender o lumaban bilang contender team sa susunod na season. Kaya nakikitang kailangan pa rin ng Lakers na gumawa ng trade ngayon at kailangan talaga nilang magsakripisyo ngayon ng mga asset o kahit role player pa na magbibigay kay Luka at LBJ na maging champion contender ang roster nila sa parating na bagong season. Yan yung gusto ng mga to. Dahil ayon mismo sa NBA insider na si Jovan Buha, may mga trade asset ang Lakers tulad nila Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber plus Dalton Knecht na maaaring gamitin sa package. Kaya possible may natitira pang hakbang ngayon ang Lakers sa isang trade deal. At ayon din mismo kay Buha na pwede nilang i-market si Austin Reeves bilang expiring contract para maiwasan yung pagkawala nito ng walang return, lalo na kung papasok yan sa free agency. Dahil mawawalan sila ng rights para i-trade itong si Reeves next summer kung magiging free agent yan, pero hindi makakabawi ng main piece kung hindi makakabuo ng first rounder package ang Lakers. Kaya nga kung bibitawan lang rin nila si Reeves, paniguradong kukuha ang Lakers, especially itong si Rob Pelinka, ng mabigat na trade na magbibigay sa kanila ng star player o kahit top tier na center na magpapaliwanag sa kanila sa kanilang championship run. Yan ang nakikita ngayon dito na inaabangan ang huling hakbang sa trade na gagawin nitong si Rob Pelinka ngayon. Si Austin Reeves, top tier na center, panigurado ang makukuha nila kung isasama nila yan sa isang trade. Pang expiring o drop capital yung makakasama niyan sa trade package, paniguradong magiging realistic ang trade na gagawin ng mga to, lalo na't maraming teams ang interesado kay Reeves. Si Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber, yung mga expiring contracts nila, plus meron pa silang Dalton Knecht na pwedeng isama sa trade package para sa trade na gagawin ng mga to ngayon. Sa trade market kasi buhay pa rin at nauugnay pa rin sa Lakers sila ni Claxton at Walker Kessler na una nang ring nasa trade target ng Lakers yung mga center na yan. Sinabi kasi ng mga NBA insider, ito ang si Jovan Buha ng The Athletic at si Kevin Pelton ng ESPN, si Nick Claxton talaga ang pinaka-realistic at pinaka-preferable na target sa free market ngayon sa Lakers. May proposed package mula kay Rui Hachimura, Maxi Kleber at isang unprotected 2031 first round pick, o pwede ring alternate kay Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Dalton Knecht kasama yung 2028 first round pick. Yan yung isa sa kailangan ng Lakers para makuha si Claxton sa Brooklyn Nets. Samantalang si Walker Kessler, mataas ang asking price at nakikitang kakailanganin talaga nilang gamitin dyan si Austin Reeves at iba pang mga expiring contracts para masigurado rin yung pagkuha nila dito kay Kessler at masiguradong magiging interesado rin mismo ang Jazz sa trade package na ibibigay ng Lakers para kay Kessler. Ganon din naman kay Robert Williams III ngayon, isa rin sa mga trade target ng Lakers pagdating sa center. Meron na lang yung isang taong natitirang contract sa Portland na humigit kumulang sa 13 million, kaya pwedeng reasonable kung babantayan talaga at pag-aaralan ng Lakers yung trade na to na pwede nilang gawin kay Robert Williams.
Lalo na kung sa trade package nga sila Dalton Knecht, Maxi Kleber lang ang kakailanganing gamitin ng mga to. Simple swap without picks na trade, yun yung pwedeng gawin ng Lakers. Parehong teams ang makikinabang sa trade na to na pwedeng mangyari at makukuha pa ng Lakers ang backup center na kakailanganin nila para dito kay DeAndre Ayton. Si Nikola Vucevic, since nang lumabas yung report sa potential buyout contract nito mula sa Chicago Bulls, nakikitang isa rin to ngayon sa binabantayan ng Lakers, lalo na sa historical track record sa pagkuha ng Lakers sa buyout market mula dito kay DeAndre Ayton at Marcus Smart, na pwede nga rin daw gawin mismo ng Lakers dito kay Vucevic sa oras na maging available to sa market. At yan yung isa sa mga center din ngayon na nauugnay sa Lakers. Hindi lang naman center kasi ang nakikitang kailangan ngayon ng Lakers para maging backup center para kay Ayton, dahil nakikitang kailangan pa rin ng mga to ng isang elite guard defender na makakatulong ni Smart pagdating sa perimeter defense. Mas lalong lalalim ang depensa ng Lakers dyan, at nahati sa dalawa tuloy ngayon ang trade na kailangan gawin ng Lakers. Kailangan nilang mamili kung ano talaga yung pinakanid nga ng roster nila, top tier na center o isang elite guard, dahil nga pwede rin nilang makuha sa trade itong si Jrue Holiday na veteran at versatile elite defender na nakikitang magiging fit para kay Luka, LBJ at Smart. Ang problema lang, si Holiday ngayon may high salary mula sa 32.4 million na cap hit para sa 2025 to 2026 season. Kaya mas mabigat yan para sa cap space ng Lakers, lalo na kung gusto nilang mag-manage ng future flexibility, at kailangan lang talaga nilang i-match yung salary nito. Kaya need nilang gamitin ang mga expiring contracts mula nga kay Vincent, Rui Hachimura, Maxi Kleber at kasama dyan si Dalton Knecht para mag-match ang salary requirements nitong si Holiday mula sa 32 million, at siguradong magiging realistic ang pagland nitong si Holiday, lalo na't nakikita na ang Lakers ang isa sa pinaka-logical na fit kung sakaling maging available si Holiday mula sa Blazers.